Alan, paano naman humantong sa pagkakasakit yung naranasang harassment ng ilang mangingisda dyan? At ano ang tulong na naibigay sa kanila ng pamahalaan kung naipaabot nila yung issue sa pamahalaan? June, kwento na rin ng maraming mangingisdang nakausap natin nitong ilang araw na pananatili natin dito sa San Salvador Island. Dito yan sa bayan ng Masinloc, Zambales. Nila, kapag nakapasok ang kanilang barko na ginagamit sa pangingisda, merong dalawang Chinese Coast Guard na nakaabang na pilit silang pagtatabuyan. At kapag hindi sila nakaalis kaagad, hahabulin sila ng speedboat ng Chinese Coast Guard. At kapag naabutan, kukunin ang kanilang huling isda at saka yung kanilang ginagamit sa pangingisda. Yun sabi ng mangingisdang si Mang Ruben Eduarte na mula sa San Salvador, hindi biro ang nararanasan nilang panggigipit na ginagawa ng mga Chinese vessel sa tuwinang namamalakaya sila sa Calboro. Calboro, June, kung tawagin nila ng ilang mga residente at mangingisda ang Scarborough Shoal dito sa San Salvador Island sa Masinloc, Zambales. Payak na lugar ang isla at karamihan sa hanap buhay ng mga taga rito ay ang pangingisda. At dahil hindi ganun karami ang nahuhuling lamang dagat sa malapit sa baybayin ng Zambales, ang ilan ay napipilitan June na dumayo para mangisda sa Scarborough. Mula sa San Salvador hanggang Calboro, aabutin ito ng 12 hanggang 14 na oras sa gitna ng dagat. Bagay na mapanganib na rin sa buhay ng mga mangingisda, lalo na kung aabutan sila sa laot ng masungit na panahon. Pero kwento ni Mang Ruben, walang mas titindi pa sa kanilang nararanasang takot sa tuwinang ginigipit sila ng mga Chinese vessel sa lugar. Nakabahan kami. Lalo na, nandiyan na, nagwawangwang na po yung speedboat palapit sa amin. Kailangan po, makaalis na kami agad-agad dun eh. Dahil talaga pong, kumisan may mga masusungit din po yung iba eh. Talagang kulang na lang anuhin ka eh. Talaga nakakagalit. At saka nakakasama rin po ng loob dahil dati po, ibig sabihin yung kita namin na medyo na ngayon eh. Dahil sa panggigipit din po nila. June, hindi na rin umano bago sa kanila ang pambobomba ng water cannon na ginagawa ng mga barko ng China dahil noon pa man nararanasan na nilang maitaboy sa lugar sa Chinese Coast Guard gamit ang water cannon. Pupunta kami dito sa may daanan, papaalisin kami, abugin kami. Dito naman, pag malapit kami dyan, bugawin din kami. June, kwento naman ni Mang Ernie na isa rin sa mga mangingisda sa Calboro, ang ganitong harassment ng mga barko ng China ay nagdulot ng matinding trauma sa kanyang kapatid na si Mang Delphine na kilala sa kanilang lugar na magaling sa pangingisda ng isda. Pero dahil sa ginawa umanong pananakot ng mga dayuhang Chinese sa kanila noong 2018, nagkasakit si Mang Delphine. Galing kami Scarborough. Pagdating niya po dito yan, sir, para siyang wala na siyang kausapin mo, parang wala na siyang naririnig. Hanggang sa bumagsak po ang kwan niya. Hindi niya na alam sinasabi niya eh. Yan, sir, nung pumunta kami sa Scarborough, nakita niya lang yung speedboat ng China, nanginginig yan, sir, sa bangka. Sa sobrang takot. Makita niya lang yung speedboat niya. June, kwento ng maraming mga nakausap nating fisherfolk dito sa San Salvador, ang tanging sinasabi nila kapag sa tuwinang nakakaranas sila ng panggigipit ng China ay talagang traumatic para sa kanila dahil hindi biro yung kanilang pinapakitang pangbubuli sa mga Pinoy nating mga kababayan na mga mangingisda dito sa Scarborough. At tungkol naman June sa tulong ng gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay meron silang natanggap na bangka mula sa gobyerno. Pero yung tulong na yon hindi na nasundan pa hanggang sa tuluyan ng lumala, katulad ni Mang Delphine, itong kanyang pagkakasakit dahil na rin sa trauma na inabot dahil sa panggigipit na ginagawa umano ng Chinese vessel sa Scarborough Shoal. June.
Alright, maraming salamat, Alan Manansala.